ating Panginoong Diyos at ang banal na Espiritu na nag-lead po sa atin para po tayo umawit sa umaga po ito. Tunay nga na God is good All the time. and all the time God is good. Tunay nga ng biyaya at pagpapala po ng Diyos ay lagi pong sumasa atin. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, pinagpala ka Pinagpala sa ka, umaga kapatid. nito. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay nga na ang bibigay muli ng ating Panginoong Diyos na revelation ay napakaganda po. Tunay nga na pagtitibayin niya ang ating pag-ibig, ang ating pananampalataya, at yung pundasyon natin na pagmamahal at pananampalataya ay pagtitibayin po ng Diyos. Kaya nga po ang tatalakayin po natin about sa Lucas chapter 6 verse 47 hanggang 49. At ang kahulugan pong ito ay magpapatibay po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 47. Ang bawat taong lumalapit sa akin at nakikinig at sumusunod sa aking mga salita ay katulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa bato at nang dumating ang baha, tumama ang tubig sa bahay na iyon at hindi ito nayugyog sapagkat ito ay naitatag ng maayos. Dito po sa Lucas chapter 6:47 na ang kahulugan nito ay ang mga taong sumusunod sa mga salita ng Diyos ay matibay at makakaligtas sa mga pagsubok. Ang buhay na may pundasyon sa bato ay sumasagisag sa mga taong may matibay na pananampalataya at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang baha ay sumasagisag sa mga pagsubok at mga hamon ng buhay. Pero sinabi nga po dito na kapag ang pundasyon mo ay naroroon at nakatuntong sa bato, ito po ay matatag at matibay. Kahit dumating ang bagyo o baha, ay hindi po siya matitinag dahil nga nakatayo po ito doon sa bato. At sino po yung bato pong yun? Walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang bawat mananampalataya at ang bawat buhay po natin, pag ito po ay nakatayo sa bato, sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po matitinag ang bahay po na nakatayo sa ibabaw po ng bato. Ano pong ibig sabihin po? Yung bahay po ay halimbawa po natin sa ating mga puso. At yung bato, halimbawa po nga natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pag ang dalawa pong ito ay magkasama, never po itong matibag o madala ng tubig o ng baha o ng bagyo. Ibig sabihin, ang bawat isa po sa inyo, kung ang inyong pananampalataya, kung ang inyong buhay ay nakasalig po, nakatungtong sa bato na walang iba ang Panginoon sa Kristo, kahit anong pagsubok, kahit anong siliranin, o kahit anong kapigatian ang dumating sa buhay ninyo, hindi po kayo mabubuhay. At hindi po kayo matitinag at hindi po kayo matatalo ng mga pagsubok at mga suliranin na darating o dumating sa inyong mga buhay. Bakit? Dahil naniniwala kayo at nananampalataya kayo sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Kristo na hindi niya kayo iiwan at hindi niya kayo pababayaan. Kaya kahit sa kabila ng mayroong mga pagsubok o siliranin na dumating sa inyong mga buhay, ay nariyan pa rin kayo nakatayo dahil nga ang inyong pananampalataya ay nakatuntong sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinisigurado ng Panginoong Jesucristo ngayon na dapat manatili po tayo sa Kanya. Para kung merong mga problema, kung merong mga siliranin, o anumang dumating na kapagatian sa buhay, ay hindi po tayo matinag at hindi po tayo matalo ng mga siliranin ito at mga pagsubok na ito. At ang bawat taong lumalapit sa akin at nakikinig at sumusunod sa aking mga salita ay katulad ng isang taong nagtatayo ng bahay. Kaya ang bawat raw na lumalapit sa Panginoong Kristo at nakikinig at sumusunod sa mga salita
ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at tinalagay ang pundasyon ng sa bato at nang dumating ang baha, tumama ang tubig sa bahay na iyon at hindi ito nayugod sapagkat ito ay naitatag ng maayos. Kaya ano yung pong sabihin na umuhukay ng malalalim? Yun nga, nagsasaliksik po tayo ng Word of God. Binubulay-bulay po natin ito araw at gabi ng katulad po ng pinayo kay Joshua sa Joshua 1:8 na pagbulay-bulayin mo araw at gabi ang salita ng Diyos para kung may dumating mang mga pagsubok, siliraan ng problema, ay hindi ka matinag dahil nakatungtong ka sa bato at yung pundasyon ay matatag at matibay. Na kahit mayroong mga kapigatian, siliranin, hindi ka give up sa mga problema na darating sa buhay. Kaya napakahalaga po na topic pong ito na ang bawat lumalapit sa Panginoong Kristo, sumusunod po sa kanyang salita, ay tunay nga nakatulad po sa matalinong nagtayo ng kanyang tahanan. Lagi po nating tatandaan, ang katawan po natin ay vessel. Hello? Vessel po ito ng ating Diyos. Pinananahanan po ito ng banal na Espiritu ng Diyos at ang Diyos nga po ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At tayo nga po sinasamahan ng Panginoong Kristo dahil tayo po ay 100% na sumasampalataya at naniniwala po sa Kanya. Kaya, ang bawat may pundasyon at ang bawat pananampalataya na naitatag sa bato ay talaga pong matibay. Lagi niyo po tatandaan, kung hindi po matibay ang inyong pananampalataya at paniniwala, wala po kayo dito. Dahil matatag na ang inyong pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, ay napatunayan niyo ang inyong pananampalataya ay talaga pong matatag na. Bakit naging matatag ang pananampalataya? Dahil ang pundasyon nyo nga po ay si Kristo. Hello? Amen. Kapag si Jesus at ang Panginoon Kristo ang naging pundasyon nyo, never po kayo matinag. Ano po ibig sabihin po dito? Kahit na anong ipato sa inyo, yung satanas na problema, never po kayo matalo. Never kayong matinag. Bakit? Dahil ang pundasyon nyo nga po ay si Kristo. Pag si Kristo ang pundasyon nyo, kahit anong dilubyong baha o bagyong dilubyo na dumating sa buhay nyo, hindi kayo gagipap. Kaya napakahalaga po na ang bawat Kristiyano, ang maging pundasyon niya po ay ang pananampalataya niya kay Kristo. Hindi po tayo mananatili sa pagdalo sa church kung ang ating paniniwala at pananampalataya ay half lang po. Dapat lagi po nating siguraduhin na ang ating pananampalataya at ang pundasyon po natin ay talaga po maging matatag. Para hindi po tayo mawala sa Diyos at hindi tayo malinlang ng kaaway. At higit sa lahat, naroon lagi po tayo sa ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya puntahan po natin ang Mateo chapter 7 verse 24 hanggang 25. Kaya't ang bawat taong nakikinig sa aking mga salitang ito ay sumusunod sa mga ito ay katulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Bumungos ang ulan, dumating ang baha at tumampas ang hangin sa bahay na iyon, ngunit hindi ito bumagsak sapagkat ito ay naitatag sa bato. Katulad din po dito sa Lucas chapter 6 verse 47, yung Mateo 7:24 hanggang 25. Na talaga pong siniguro ng Panginoong Jesucristo ng bawat tao na sumasa Kanya at naniniwala sa Kanyang salita ay tunay nga na hindi po matitibag. Hindi madadala ng baha. At sinigurado ng Panginoong Jesucristo sa salita niya pong ito na lahat po ng tao na maniniwala at mananampalataya po sa Kanya ay tunay nga po na hindi maliligaw. At sinigurado niya rin na kahit may dumating na mga problema o suliranin sa taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya, ay sasamahan niya. Gagabayan niya. Iingatan niya. At sasaklolohan niya kung magkaroon man ito ng problema sa buhay. Dahil nga ang taong ito, ang naging pundasyon niya ay si Kristo. Amen. Kaya lagi niyo pong tatandaan na kahit anong mangyari o anumang maging sitwasyon sa paligid niyo,
o maging sa bansang Pilipinas, o sa inyong bayan, o sa inyong pamilya, lagi niyo pong tatandaan na meron pong laging gumagabay at dumaramay sa inyong mga problema. At walang ibang ito kundi yung inyong Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nga po babaksak ang bawat tao na naniniwala at sumusunod sa salita ng Diyos. Never na bumagsak ang isang tao, never na matalo ang isang tao pag puno ang kanyang puso ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ang bawat taong lumalapit sa akin at nakikinig at sumusunod sa aking salita ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay. Kaya, yung binibuild po natin na bahay, yun po yung ating sarili, yung ating pong katawan. Kaya pag ang pundasyon niyo po ay si Kristo, binibuild niyo ang inyong buhay na matatag. Matatag. Natinan niyo, meron po kayong nakita na isang Kristiyanong talunan? No. Pag sinabing isang Kristiyano, kailangan po siya matagumpay. Kung paano nagtagumpay ang Panginoong sa Kristo, kung siya ay namuhay dito sa mundong ito, ganun din dapat ang lahat ng mananampalataya na naniniwala kay Kristo. Pag ikay sinasabing Kristiyano pero bigo ka at talunan ka, ibig sabihin yung pundasyon mo ay hindi matatag at wala dun sa bato. Hello? Amen. Ulitin ko, pag ikay Kristiyano at natalo ka sa pagsubok, ibig sabihin yung pundasyon mo ay hindi matatag at wala sa bato. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano, matatag ka at naroon ka sa bato at nakakahapit ka roon, never kang matinag at lagi kang victorious at lagi kang panalo pag oras na merong mga problema at pagsubok na darating o dumarating sa iyong buhay. Kaya nga mapalad po ang mga taong ang pundasyon niya po ay si Kristo. Kaya kung bakit? Sa kabila ng mga pagsubok ay nakakatayo po tayo. Sa kabila ng mga may problema tayo na dumarating ay nakakatayo po tayo. Dahil nga yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala sa salita ng Diyos ay matatag na itanim at na pundasyon dito sa ating puso, isip, espiritu, kaluluwa. Kaya kung bakit sa kabila ng pagbaksak, sa kabila ng paglulpaypay, sa kabila ng paghihina, ay bakit naririto pa rin kayo sa presensya ng Diyos? Dahil yung salita na nakatanim sa inyong puso, yan yung bumubuhay sa inyong mga paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Dahil kung walang salita na nakatanim sa inyong mga puso, hindi na po kayo pupunta po dito sa dakong lugar na ito. Hello? Amen. Amen. Dahil may salita na nakatanim dyan sa mga puso nyo, kaya nanatili kayo na pumupunta sa dakong lugar na ito. Amen. At yung salita na yan, ang nagpatibay at naging pundasyon ninyo ngayon kung bakit sa kabila ng may mga problema ay nakatayo kayo ngayon. Na walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo na lagi pong dumadamay sa atin. Parang isda lang po yan. Diba? Pag ang isda ay wala sa tubig, ano po yung mangyayari po sa kanya? Siya po ay Mamatay. manghihina muna hanggang sa mawala ng hininga hanggang sa mamatay. Ganun din po tayo. Tayong mga Kristiyano lahat, pag umalis po tayo doon sa pundasyon, sa bato, na tinutukoy po ng Panginoon Kristo na walang iba kundi siya. Pag umalis po tayo roon, unti-unti po tayo manlulupay-pay. Unti-unti po tayo manghihina at mawawala yung ating pananampalataya pag umalis po tayo sa pundasyon. Hanggang sa mamatay na yung ating spiritual na pananampalataya at physical na katawan. Ganun din po ang magiging buhay po natin katulad ng isda. Kaya lagi po natin tatandaan na lagi po tayo magsaliksik, magbasa ng Word of God. Kaya sabi nga sa Santiago chapter 11 verse 22 hanggang 25, maging mga tagapagpatupad kayo ng salita at hindi lamang mga tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong mga sarili sapagkat
kung ang sino man ay tagapakinig lamang ng salita at hindi takapagtupad, siya ay katulad ng isang taong tumingin sa kanyang mukha sa salamin at pagkatapos niyang makita ang kanyang sarili, umalis agad na nakalimot kung ano ang kanyang itsura. Amen. Yan po yung sabi po ni Apostol Santiago po dito sa 1:22 hanggang 25. Na kailangan tuparin po natin yung salita ng Diyos na ating naririnig. Dahil kung di po natin tinutupad o ginaganap ang salita po ng Diyos, ay dinadaya lang raw po natin ang ating mga sarili. Katulad ngayon, napapakinggan ninyo yung salita po ng Diyos. Kung ang salita pong ito, kung ang revelation pong ito, ay pinapakinggan nyo lamang po, at hindi nyo po ito lalakaran, at hindi nyo po ito magiging buhay, ay para raw po kayong isang tao na tumingin sa salamin, nagpapogi, nagpaganda, nagsuklay. Pero, pag alis po sa salamin, ay nakalimutan niya na yung kanyang anyo at itsura. Ano pong ibig sabihin po nun? Yung nga pong tao na wala pong pundasyon ay madali pong mawala. Hello? Amen. Pero pag ang tao ay matatag ang kanyang pundasyon at nakakapit siya sa Panginoong Kristo, never po siyang mawala. Never po siyang matibag o madala ng agos o ng baha. Pero pag ang tao po ay matatag, na nakakapit doon sa pundasyon na walang iba kundi ang Panginoong Kristo, never ka nga pong matalo kahit anumang suliranin na dumating sa buhay mo. Dahil kapit ka o kapit-kapit mo yung mga pangako ng Diyos, hawak-hawak mo yung salita ng Diyos. Kaya sa kabila nun, na kahit may mga problema, ay hindi ka nga po matinag. Kung ba sa kanta, tawanan mo lamang o tatawanan mo lamang ang iyong problema. Meron po bang ganong Kristiyano na kahit may problema na po ay para wala po siyang problema? Hello! Amen. Amen. Meron po ba rito na kahit may problema po siya ay para wala siyang problema? Amen. Dapat ganun po yung mga Kristiyano. Bakit po? Dahil nga kilala mo si Kristo. At dahil kilala mo si Kristo, kahit may problema, kailangan dapat masaya ka. Nakangiti ka. Na kahit may problema ay parang walang problema. Dahil alam mo, merong solusyon at merong magsusolusyon sa problema mo. At kung talagang matatag ang pundasyon mo, at alam mo matatag na nakatayo ka sa bato, na kahit 100 problema ang dumating sa buhay mo, tatawanan mo lamang ito. Dahil alam mo, hindi ikaw ang makakapagsolusyon yun, kundi yung Diyos na kinakapitan mo at tinahawakan mo. Amen. At dahil matatag na yung pundasyon mo at nakatungtong ito sa bato, hinahayaan mo ang Diyos na magsolusyon sa problema mo. At yun nga yung nangyayari. Amen. Yun nga po yung nangyayari. Na dahil tiwala po tayo sa Diyos, na siya po yung bahala dyan, na magsolusyon sa problema, maging sa financial, maging sa pagkain, maging sa babayarin ng tubig, ilaw, o kuryente, o lahat. Pag nakakapit ka sa Panginoon Kristo, never kang matinag. At alam mo na magpo-provide siya. Alam mo na yung panalangin mo ay sasagutin niya. Amen. Dahil nga nakatungtong ka doon sa matatag na pundasyon. Nakatungtong ka sa bato na walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. At alam mo, hawak ka 24/7 ng Panginoong Diyos. Alam mo na hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Panginoong Kristo. Amen. Kaya kahit may problema ka sa pamilya mo, tinatawanan mo lamang ito. Dahil alam mo, yung humahawak sa iyo, ang magsusolusyon ito.
at tatapos nito. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Makinig lamang ng salita ng Diyos at tuparin ang salitang napapakinggan po natin. Yun lamang po ang dapat gawin ng mga taong mayroong mga problema at suliranin sa buhay. Yung napapakinggan ngayon na salita po ng Diyos ay dapat po itong lalakaran. Dahil kung di raw po ito lalakaran, kung di raw po ito tutuparin, para raw lang po tayong mga taong tumingin sa salamin. Pagkatapos, umalis sa salamin, ay nakalimutan yung anyo at itsura. Pero pag gumaganap ka at tinutupad mo yung napakinggan mong salita ng Diyos at nabasa mo, ibig sabihin daw po nito ay talagang totally na victorious na Kristiyano ka. Hello! Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.